Habang kayo'y natutulog, formal nang inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang paghahanda at pagsisimula ng kampanya para sa halalan sa Ukraine. Sa mataas na kapulungan ng Ukraine, sinabi nilang naghahanda sila ng batas para maisagawa ang halalan kahit panahon ng digmaan. Bilang tugon sa matinding batikos ni Donald Trump na naimpluwensyahan ng Kremlin, sinabi ni Volodymyr Zelensky na handa siyang magsagawa ng halalan para sa pagkapangulo kahit ngayon. Kung ganoon, hayaan ang Estados Unidos ang maggarantiya ng seguridad ng Ukraine laban sa pambobomba ng Russia ngayon. May ilang eksperto na nagsasabing panahon na para maghanda sa napakahirap na halalan, ngunit ang iba naman ay naniniwala na sinusubukan lang ni Zelensky na alisin ang alas sa kamay ni Donald Trump at ilagay sa mahirap na posisyon ang presidente ng Amerika. Nakakatuwa, yung mga Ruso na malakas mag-ingay laban sa pagiging lehitimo ni Vladimir, sila rin ang nagsasabing bawal ang halalan sa Ukraine, labag daw sa batas at manipulasyon pa raw. Iminumungkahi kong talakayin natin ngayon kung mas napalapit na ang Ukraine sa presidential election at paano intindihin ang pahayag ni Zelensky sa kahandaang magsimula ng kampanya. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito, at mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balitang agad naming natatanggap. Kaya, nagbigay ng komento ang presidente ng Ukraine na si Vladimir Zelensky tungkol sa kahilingan ni Donald Trump na magsagawa ng halalan sa Ukraine. Diretsahan niyang sinabi na matagal nang binabanggit ng kanluraning kaalyado ang pangangailangan ng halalan, kaya oras na para isagawa ito. CP, ayokong magkaroon ng mahinang posisyon ang Ukraine na magamit ng iba ang kawalan ng halalan bilang argumento laban sa Ukraine. Kaya ako sumasagot sa sinabi ng mga kaalyado ayon sa Pangulo ng Estados Unidos. Gusto ng lahat na matapos ang digmaan at hindi dapat pahabain pa ng mga Ukranyano ang panahon na ito, na parang dahil sa posisyon o tungkulin na parang kapit siya doon. Dahil dito, pabor ako sa pagpapatuloy ng halalan. Nilinaw ni Zelensky na inatasan niya ang mga mambabatas ng Ukraine na maghanda ng mga pagbabago sa batas para sa halalan sa gitna ng batas militar. Para hindi isipin ng iba na ang pahayag niya tungkol sa halalan ay simpleng media signal lang, ayon sa kanya. Mahalagang tapusin agad ang digmaan at mapanatili ang matatag na posisyon. May signal din ang Ukraine mula Estados Unidos tungkol sa halalan. Handa na akong tumugon. Dalawang mahalagang bagay ang dapat bigyang pansin, kaligtasan at batas. Kaya ang aking pakiusap sa mga pangunahing kaalyado ng Ukraine at sa mga mambabatas ng Ukraine. Ipakita ninyo kung paano maaaring mapag-aralan ang dalawang bagay na ito. Dati nang sinabi ni Pangulong Donald Trump ng United States na dapat magsagawa ng halalan sa pagkapangulo sa Ukraine dahil matagal na mula ng huling eleksyon doon. Pagkatapos ay inulit niya ang kanyang pahayag at idinagdag na ang issue ng eleksyon ay tila isa sa mga pinaka-pinag-uusapan ng mga mamamayan ng Ukraine. At sinabi pa niya na di umano'y ginagamit ni Zelensky ang digmaan bilang dahilan para hindi magdaos ng eleksyon. At dito, masasabi kong malinaw na ang pahayag ni Zelensky tungkol sa eleksyon ay hindi lilitaw kung wala ang pahayag ni Donald Trump. At sa ganitong diwa, naging mabilis at napakatiyak ng reaksyon ni Zelensky. Gusto nyo ba ng eleksyon? Walang problema. O tama, may dalawa, digmaan at batas. Lumapit si Zelensky kay Donald Trump. May eleksyon, pero tuloy pa rin ang digmaan. Araw-araw, daan-daang Russian drone at maraming missile ang tumatama sa mga lungsod at baryo ng Ukraine. At sa mismong Kyiv, ganito na lang. May mga araw na ang mga residente nito ay nakaupo ng hanggang 10 oras na walang kuryente. Hindi lang military facilities at energy infrastructure ang tinatamaan ng atake, pati residential buildings, paaralan, ospital at tindahan. At sige, maging tapat tayo kahit ano pa ang tingin mo kay Zelensky. Pero hindi ito ang pinakamainam na panahon para magsagawa ng kampanya, mga rally, at mag-organisa ng botohan. At dito, may isa pang mahalagang punto na gusto kong bigyang diin. Ang mga address ng lahat ng mga presinto ay ilalagay sa pampublikong access. At kung sakali, halimbawa, na gustong hadlangan ng Rusya ang pagpapahayag ng kagustuhan ng mga Ukraino sa kahit anong dahilan, maaari nilang atakihin ang mga koordinador na ito, ang mga address na ito, at pagkatapos ay ideklara ang mga ito
bilang mga target na militar. Ganyan talaga ang Rusya. Una, pinapasabog nila ng missile ang paaralan, ospital o tindahan. At pagkatapos ng ilang oras, basta na lang mag-uulat ang Kremlin na may nakalagay daw na kung anong military headquarters doon, may mga bayarang sundalo daw at kung ano-ano pa. Ganun lang ang paraan nila. Pangalawa, problema sa organisasyon. Ang umiiral na batas sa halalan sa Ukraine ay hindi nagbibigay ng sagot sa mga tanong. Halimbawa, kung paano isasagawa ang pagboto para sa ilang milyong mga refugee ng digmaan. Sapagkat malinaw na ngayon pa lang na ang mga presinto sa mga gusali ng embahada at konsulado ay hindi kayang tumanggap kahit maliit na bahagi ng mga taong nasa labas ng Ukraine at gustong bumoto. Paano mapapaganda ang halalan sa kanluran para sa mga Ukrainian? Ngunit mas mahalaga pa, isa pang tanong, paano boboto ang daan-daang libong sundalo ng sandatahang lakas ng Ukraine na nasa unahan? At paano ang mga militar na nasa frontline? Ayon sa batas, maaaring maging kandidato sa pagkapangulo at magsagawa ng kampanya sa halalan. Paano? May karapatan sila dito. May karapatan silang hindi lang bumoto, kundi mahalal din. Pero paano ito gagawin kung may malaking problema? Pera para sa halalan na hindi mura. Kaya, sa kabila ng mga problemang ito, bakit sinabi ni Zelensky na handa siyang magsagawa agad ng halalan? At dito nagsisimula ang pinakakawili-wili. Niloloko ni Vladimir Zelensky si Donald Trump. Mayroong dalawang problema na tinalakay natin kanina. At ngayon sinasabi ni Zelensky ang solusyon sa pangalawang problema. Ang Kyiv ang bahala, si Zelensky ang bahala. Walang pagbabawal sa pagsasagawa ng halalan sa pagkapangulo habang may digmaan sa konstitusyon ng Ukraine. Kaya dapat alisin ang batas na nagbabawal sa kampanya sa panahon ng batas militar. Ibig sabihin, maaaring magsagawa ng halalan pero ang kampanya at pangangampanya ay hindi maaaring payagan ayon sa batas. Hindi madaling lutasin ang issue ng pagboto sa espesyal na panahon pero posible naman kung kailangan. Inutusan ni Zelensky ang mataas na kapulungan ng Ukraine na gumawa ng mga mekanismong pambatas. Sabi niya, may dalawang problema. Ang isa, kami na ang bahala at aayusin namin. Pero ang unang problema, ang digmaan ay nananatili. At sa totoo lang, ito talaga ang pangunahing dahilan kung bakit hindi isinasagawa ang eleksyon. Sinabi ni Zelensky kay Trump, kung kailangan ninyo ng eleksyon at hindi kami tutol, tulungan ninyong maisagawa ito. Payagan ang mga kandidato sa eleksyon na mangampanya. At ang mga sundalo ay makauwi mula sa front para makalahok at mangampanya kung gusto nila. Para hindi matakot ang mga tao na pumunta sa mga presinto, para ang mga miyembro ng komisyon sa eleksyon ay makabilang ng mga boto nang hindi natatakot na maputol ang proseso ng pagbibilang dahil sa asa-atake ng Shahed o kalibre. Sa kabuuan, ligtas ang sitwasyon. Madaling isagawa ang eleksyon matapos ang medyo matagal na tigil putukan na siyang hinihiling ng Ukraina sa usapang pangkapayapaan. Matagal nang sinasabi ng Ukraina na handa kaming magpatigil ng putukan. Pagkatapos ay anumang negosasyon, una ang tigil putukan, ang tigil digmaan, at pagkatapos ay pag-uusapan natin ang lahat. Magsasagawa tayo ng eleksyon at magpapatuloy tayo sa pagtalakay ng mga kasunduang pangkapayapaan at iba pa. Ayaw ito ni Putin. Ngayon, malinaw na nasa panig na ni Trump ang bola. At hayaan ninyong bigyan ko kayo ng matibay na argumento kung bakit mismo si Donald Trump ay ayaw ng eleksyon sa Ukraina. Ang totoo, si Zelensky ay maaaring magsabi ngayon na gagawin lang niya ang eleksyon kung magpapadala ang Estados Unidos ng mga Amerikanong tagamasid sa bawat presinto sa buong Ukraina. Para makasiguro si Donald Trump na naging patas ang eleksyon, pero ang tanong dito, handa bang isugal ni Trump ang mga Amerikano? Sa tingin ko, hindi. Magbibigay ako ng buod tungkol sa pahayag sa eleksyon. Simple lang na ipinasa ni Zelensky ang bola sa panig ng Washington at pinatunayan niyang hindi siya natatakot sa eleksyon. Bukod pa rito, sa palagay ko, sa ngayon, wala talagang ibang may pagkakataon, malas man o swerte, na mabilis na makapagsagawa ng malakas na kampanya para sa eleksyon sa Ukraine, maliban kay Zelensky. Hindi talaga posible. Kung duda kayo, pag-isipan natin. Sa ilalim ng batas militar, may mga limitasyon sa kalayaan ng pagtitipon at mga rally. May limitasyon sa kalayaan sa pamamahayag. Objectively, may curfew at iba pa, at iba pa, at iba pa. E paano nga ba sa ganitong sitwasyon magagawa ng kahit sinong kandidato na itulak ang sarili niyang kandidatura bilang leader? Magsagawa ng mga rally, kampanya at iba pa? Eh wala, talagang wala. Sa panahon ng digmaan, hindi mo magagawa ang normal na pangangampanya. Kaya ang natitira na lang sa atin ay pumili sa pagitan ni Zelensky,
Poroshenko at iba pa. Ibig sabihin, yung mga tao na nasa kapangyarihan na at lumalabas na ang eleksyong ito, mahirap talagang tawaging patas dahil nga sa dahilan na walang sino mang sundalo ang makakakandidato at makakapangampanya ng maayos. Ang nakakatawa sa sitwasyong ito, sa Kremlin natakot pa rin sila sa eleksyon sa Ukraine kahit na potensyal pa lang. Sinabi ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs, Russian Federation, na si Mashka Zakharova na hindi kailangan ni Zelensky ang karaniwang eleksyon. Ang kailangan niya ay halalan para sa sarili niya. Sabi niya, ngayon imposible ang eleksyon sa Ukraine dahil wala raw mga kandidato at kung ano-ano pa. Nakakatawa kasi kahapon lang, ang mga hindi pa naliligo na Ruso ay sumisigaw na hindi lehitimo si Zelensky. Bakit daw hindi siya nagsasagawa ng eleksyon? Ngayon, nang pumayag si Zelensky sa eleksyon, biglang sinabi ng mga parehong Ruso na hindi na kailangan dahil hindi raw lehitimo ang eleksyon at iba pang dahilan. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel at pindutin ang kampanilya para hindi ninyo ma-miss ang mga bagong episode. Mga kaibigan, kung sa tingin ninyo ay naging interesante ang episode na ito at naniniwala kayong mahalaga at kailangan ang aking ginagawa, maaari ninyong suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexei Pichi. Piliin ang format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!